Ito pala yung napakatibay mga kaobra oh. Pag maganda lang yung pagkagawa natin, napakatibay nito sanga ng bayabas. Subok ko na ito mga kaobra. Yung una kong ginawa, ilang taon din bago masira. Kaya gumawa naman uli ako ngayon ng panibago. Napakalayo pa nitong kinunan ko mga kaobra. Doon pa ito sa kabundukan. May nagputol kasi doon ang puno ng bayabas. Kaya humingi ako ng sanga. Nagtanong pa nga siya sa akin kung ano ang paggagamitan ko nito. Sabi ko mayroon lang akong paggagamitan niyan. Sabi pa nga niya sa akin, dalhin mo lang lahat itong mga sanga na ito para marami yung magagamit mo. Akala siguro nung hiningian ko ng sanga ng bayabas kung gagawin ko ito ng panggatong, kaya gusto niya ubusin ko na lang lahat yun. Sabi ko nga sa kanya, tama na itong isang sanga lang para madali ko lang madala. Wala kasi akong mapagkargahan niya. Sagot naman niya sa akin, walang problema yan. Tatalian lang natin ng mabuti. Pagkatapos itatali natin dyan sa likod ng motor mo para hindi ka na mahirapan, para maraming madala mong sanga ng bayabas pauwi sa inyo. Pero sabi ko nga sa kanya, tama na po ito, isang sanga lang talaga yung hihingiin ko sa iyo. Sayang naman pag inubos ko yan dala kasi konti lang naman yung paggagamitan ko. Kaya nung pag-uwi ko dito sa amin mga kaobra, ginawa ko kaagad yung paggagawan ko dito kasi mas maganda gagawin ito na sariwa pa. Pag natuyo kasi ito, mahirap na ito gagawin dahil makunat na talaga ito. Habang bagong pitas pa lang ito o di kaya bagong putol pa lang ito, kung ano ang gusto mong gagawin pag ganito, gagawin mo na kaagad kasi pag natuyo na ito, napakakunat na nito, napakatibay nito pag natuyo na ito mga kaobra. Kaya nung pag-uwi ko kanina dito sa bahay, pagdating ko kaagad, naghanap kaagad ako ng itak para akin kaagad itong gagawin. Kasi nga pag pinabukasan ko pa nga ito gagawin, baka nga magkumunat na ito dahil pag natuyo na nga ito, titigas na ito, mahirapan ako sa paggawa nito. Nung pag-uwi ko nga dito sa bahay, agad kong hinanap yung itak namin na malaki kasi mas maganda pag malaki na itak yung gagamitin natin dito para maganda yung pagtaga natin dito, saktong-sakto dito. Pag kutsilyo kasi yung gagamitin natin, baka lalo tayong matagalan sa paggawa nito. Pagtaga naman pala nito mga kaobra, dubling ingat lang din po tayo. Dapat matansya natin yung pagtataga natin dito, baka tatamaan yung kamay natin. Kaya yung pagtaga ko dito, inadjust ko talaga ng husto. Saka pinag-ingatan ko talaga bawat hagod ko ng taga dito, baka mamaya kamay ko naman ang matatamaan nito. Pero napakalambot namang talagang tatagain nito mga kaobra. Palibhasa, bagong pitas lang kasi ang sanga ng bayabas na ito. Kaya hindi ako nahirapan sa pagtaga dito mga kaobra. Kahit hindi ko na hinasa itong malaki naming itak. Mas maganda pa nga siguro kung hinasa ko pa talaga ito. Lalong mapabilis siguro yung paggawa ko dito. Pero okay naman siya mga kaobra. Habang ginagawa ko naman ito, talagang ingat na ingat talaga ako dito. Baka nga naman matatamaan yung kamay ko dito. Kaya pag gumagamit talaga ng itak, dubli ingat lang po tayo mga kaobra, lalo na pag hindi tayo sanay sa paggamit nito. Pagkalipas nga ng mga isang oras mga kaobra, nang kakataga ko nito, natapos din sa wakas ito mga kaobra. Nakagawa na rin ako, nalagyan ko na rin ng hawakan itong aking martilyo mga kaobra. Napakatibay talaga nito.